Dear Miss Love, magandang araw po sa inyong lahat. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Brando. 38 anyos, isang kargador dito sa aming lugar. Araw-araw nasa palengke, araw-araw kasama ang ingay. Ito na ang kinalakihan kong hanap buhay mula noon, kaya naman ito lang ang alam kong trabaho. Dito na ako nasanay. Sa totoo lang, Miss Love, hanggang grade 3 lang po kasi ang natapos ko. Pero kahit ganoon, marunong naman akong makisama at magtiyaga. Ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay tungkol po sa mag-asawang bagong lipat sa katabing unit ko sa apartment na pagmamay-ari ng tiyuhin kong si Vic. Libre lamang kasi ang renta ko dito, kapalit na rin ang pag-aasikaso ko sa mga sira ng building. Ako ang gumagawa kapag nagkaroon ng problema ang mga tenant. Hindi naman araw-araw may sira, kaya nakakapagtrabaho pa rin ako sa palengke. Hanggang isang hapon nga noon, kakauwi ko lang galing trabaho. Pagod na pagod ako at pawisan, pero sanay na ako doon. Pag-akyat ko sa ikatlong palapag, doon ko napansin na may bagong lipat sa katabing unit ko. Maraming kahon kasi sa ibaba, na halatang kadadating lamang. Maya-maya ay may lalaking lumabas. Medyo bata pa. Ngumiti siya at agad na bumati. Magandang hapon ho. Kami pala yung bagong uupa dito. Ngumiti rin ako sa kanya. Ganun ba? Ako nga pala si Brando. Dito lang ko sa kabila. Ako naman si Mario. Sagot niya sabay abot ng kamay. Napatingin ako sa mga kahon. Gusto mo ng tulong, mukhang marami ka pa yatang iaakyat. Ngumiti siya na parang nahihiya. Naku, nakakahiya naman po. Ayos lang yun. Sanay na sanay ako dyan pagdating sa buhatan. Basic na basic. Mas mapapabilis pa kung tutulungan na kita. Suhestyon ko. Sige pare, salamat kung ganun. Napakalaking tulong yan. Habang nag-uusap kami, biglang bumukas ang pinto at lumabas ang isang babae. Para bang sandaling tumigil ang mundo ko noon, Miss Love. Maputi, makinis, maayos ang hubog ng katawan. At may mga matang ang lambing tingnan. Simple lamang ang damit na suot-suot niya pero ang lakas ng dating. Isang short at isang t-shirt. Hindi ko alam kung bakit parang hindi ako agad nakapagsalita. Mahal. Tawag ni Mario dito. Siya nga pala si Brando, kapitbahay lang natin. Tutulungan na ako magbuhat. Ngumiti ito sa akin. Hello Brando. Maraming salamat kung ganun. Napakalambing ng boses niya. Para bang ang gaan-gaan pakinggan. Hello din. Sagot ko. Medyo nag-aalangan pa. O paano tara? Simulan na natin. Sabi ko dito para matakpan yung biglang kaba ng dibdib ko. Mabilis lang naman kaming natapos. Kahit pagod na pagod ako, hindi ko na rin namalayan ang oras. Paminsan-minsan nga, kapag nasa loob ako ng bahay nila, napapatingin talaga ako sa misis niyang si Ella. Yun palang pangalan niya. Napakaganda niya talaga. Tahimik lang siya noon na nag-aayos ng gamit nila. Pero bawat galaw niya, para bang may kung anong humihila sa atensyon ko. Hindi ko maiwasang mapatingin sa kanya, mapatitig sa likuran niya. Pagkatapos naming magbuhat ni Mario, umupo kami sa gilid para magpahinga. Maraming salamat pare sabi niya. Kung ako lang siguro dito baka bukas pa ako matatapos. Naku, walang anuman yun. Sagot ko. Lumapit si Ella, dala ang 2 basong malamig na tubig. Salamat po ulit Brando. Sabi niya habang inaabot sa akin ang isang baso. Naku, wala yun. Sagot ko sabay iwas ng tingin. Hindi ko maipaliwanag kung bakit parang naiilang ako kapag kaharap ko siya. Nang gabing yon, hindi talaga ako makatulog. Paikot-ikot lang ako sa higaan. Kahit anong pikit ko, mukha niyang pumapasok sa isip ko. Yung ngiti niya, yung boses niya, yung katawan niya, at yung simpleng paraan ng pagtingin niya. Ano bang nangyayari sa'yo, Brando? Bulong ko sa sarili ko. Hindi naman ako ganito dati. Sanay na ako pagdating ko, tulog na ako kaagad. Pero nang gabing yon, para bang may gumugulo sa isip ko.
Kinabukasan nga, maaga akong gumising. Umalis ako para magtrabaho ulit. Sinubukan kong ibaling ang atensyon ko sa pagbubuhat, sa ingay ng palengke, sa pakikipagbiruan sa mga kapwa ko kargador. Pero paminsan-minsan, sumisingit pa rin siya sa isip ko. Bandang tanghali, umuwi muna ako para makapagpahinga. Pagkaakyat ko, nakita ko si Mario sa labas ng unit nila at may inaayos. "Oh, parang Brando," tawag niya. "Tapos ka na ba?" "Oo, papahinga lang muna. Napagod eh," sagot ko. "Salamat ulit kahapon ah. Kung hindi dahil sa'yo di kami matatapos kaagad." "Naku, okay lang yun. Alam mo sabi niya habang napapakamot ng ulo. "Bawi na lang kami. Baka pwedeng mag-dinner ka na lang dito mamaya sa amin." Napatingin ako sa kanya. "Naku, wag na pare. Nakakahiya naman." "Huwag ka nang tumanggi." Sabat bigla ni Ella mula sa loob ng bahay nila. "Simpleng salo-salo lang naman. Magluluto ako ng kaunti." Napalingon ako sa kanya na nasa pintuan. Nakangiti sa akin. "Sige na, pumayag ka na. Pasasalamat na lang din namin sa'yo." Dagdag pa nito. Napakamot ako sa ulo at hindi na ako nakatanggi pa sa kanya. "O sige, kung ganun." Ngumiti si Mario. "Ayos yan. Mamaya mga 7:00. Pagkarating ng gabi, naglinis muna ako ng sarili ko. Hindi ko alam kung bakit parang kinakabahan ako. Simpleng dinner lang naman, pero parang may kakaiba akong nararamdaman. Pagkatok ko sa pinto nila, si Ella ang nagbukas. Bumungad sa akin ang maganda niyang mukha. Bagong paligo, nakasando at short na maiksi. Terno na dilaw na bagay sa kanya, na lalo yatang nagpaputi sa kanya. "Pasok ka, Brando," sabi niya. Pagpasok ko, naamoy ko kaagad ang lutong ulam. Simpleng handa lang yun pero mukhang masarap. "Pare," bati ni Mario. "Saktong-saktong pagdating mo, kakain na." Umupo kami sa maliit na mesa. Habang kumakain, nagkukwentuhan kami ni Mario. Doon ko nalaman na kakakasal lang pala nila. "Talaga? Kakakasal lang pala ninyo?" tanong ko. "Oo, mga ilang buwan pa nga lang sabi ni Mario. "Congrats kung ganun," sabi ko naman. "Salamat," ani ni Ella sabay tingin sa akin. "Kaya nga nagsisikap ako 1 buwan na lang sasampa na ako sa barko." Napatingin naman ako kay Mario. "Ah, seaman ka pala?" "Oo, unang sampa ko ng international," sabi niya na para bang may halong kaba at saya. "Para sa future," sagot niya. Nag-iipon kasi kami ni Ella. Tama ba, Ella? Wika nito, sabay tingin kay Ella. "Gusto kasi naming magpatayo sana ng sariling bahay." Tahimik lamang si Ella habang nakikinig. Hindi kasi siya komportable na makitira muna sa mga magulang ko. Dagdag pa ni Mario. "Mas okay kasi talaga kung nakabukod tayo. May sarili tayo," mahinang sabi ni Ella. Napatingin ako kay Ella na para bang may lungkot sa boses. Pagkatapos naming kumain, naglabas si Mario ng ilang bote ng alak. "Konting inuman lang, Brando, pampainit," sabi niya. "O sige," sagot ko naman. "Hindi ko yan tatanggihan. Lalo ngayon napagod ako sa trabaho." Habang tumatagal ang usapan, mas nagiging komportable na kami. Naging magaan ang kwentuhan tungkol sa buhay, sa trabaho, sa mga plano nila. Ikaw, Brando, may asawa ka na ba?" "Naku, wala pa." "Wala ka bang balak mag-asawa?" Napangiti ako. Alam mo, Mario, sa hirap ng buhay ngayon, para bang hindi ko na naiisip yan. Hindi ko alam kung may maipapakain ba ako sa kanila, kung sapat ba yung kikitain ko para sa kanila. "Darating din yan," sabat ni Ella, sabay tingin sa akin. "Tsaka kung masipag ka naman bakit naman hindi sasapat? Sa tingin ko naman sa'yo madiskarte ka't masipag." Hindi ko alam kung bakit parang may kakaiba sa tingin ni Ella sa akin. Hindi ko alam kung meron nga ba o nag-iisip lang ba ako ng ganun. Natahimik ako sandali dahil sa sinabi niya. Habang tumatagal ang gabi,
mas napapansin ko ang maliit na bagay. Kung paano tumawa si Ella, kung paano siya magsalita, at kung paano siya tumingin sa akin kapag hindi napapansin ni Mario. Sa loob-loob ko nga noon, para bang may itinatago ding kapilihan ang asawa ni Mario. At parang doon, nagumpisang may unti-unting mabuo sa pagitan namin ni Ella. Mabilis lumipas ang mga araw. Parang kailan lang, abalang-abala pa kami sa pag-aayos ng mga gamit nila. Nakasanay na namin ang isa't isa. Hanggang sa dumating yung araw ng pag-alis ni Mario. Umaga pa lang noon, Miss Love, ramdam na ramdam ko na ang bigat sa kanila. Tahimik si Ella habang inaayos ang mga gamit ng asawa niya. Si Mario naman ay pilit na nagpapakita ng lakas ng loob. Bago siya umalis kinabukasan, nagaya pa siya ng inuman. Pare, huling tagay na muna to bago ko umalis. Sabi niya noon habang naglalabas ng bote. O siya, sige ba? Sagot ko kahit ramdam ko yung lungkot sa sitwasyon nila. Naupo kami sa labas ng unit nila. Si Ella, tahimik lang sa gilid habang pinapanood kami. Siya nga pala, Brando. Sabi ni Mario habang nakatingin sa baso niya. Alam mo naman siguro kung gaano kahalaga sa akin si Ella. At siguro, sa isang buwan na pagkakakilala natin naging magkaibigan naman tayo. Tumango ako. Oo naman. Brando, dugtong niya. Nakikiusap sana ako sa iyo Kung sakaling kailanganin niya ng tulong, sana matulungan mo siya. Napatingin ako sa kanya. Oo naman, kaibigan ko kayo kaya hindi ko siya papabayaan para sa iyo. Ngumiti siya at para bang gumaan ang pakiramdam niya. Salamat talaga, Brando, malaking bagay yun. Sumingit si Ella at mahina ang boses na nagsalita. Alam mo, hindi rin naman ako mahirap lapitan. Kung sakaling kailangan mo rin ng tulong, Brando, sabi niya. Ngumiti lang ako. Huwag ka rin mahihiya sa aking lapitan ako, lalo na kung magka-problema ka dyan sa unit. Sabi ko dito. Nagtagay kami. 1, 2, 3, hanggang sa medyo tinamaan na rin si Mario. Alam mo, Brando, sabi niya. Medyo slurred ang boses. Pangarap ko talaga to para sa future naming dalawa ni Ella. Naiintindihan ko. Basta, Brando, bantayin mo si Ella. Sabi niya sabay tawa, pero may bigat sa tono. Kung sakaling may dumikit na lalaki, sabihan mo agad ako. Hindi niya alam, Miss Love, na yung simpleng pakiusap niya na iyon ang magiging simula ng lahat. Dahil doon magi-start ang pagkahumaling ni Ella sa akin. Kinabukasan nga umalis na siya. Tahimik na ang apartment na para bang may nawalang ingay na nakasanayan. Paminsan-minsan, nakikita ko naman si Ella sa labas. Pero madalas, nasa loob lang siya. Lumipas ang 1 buwan, Miss Love. Wala namang nangyaring kakaiba. Nagbabatian lang kami ni Ella kapag nagkakasalubong. Kumusta? Ayos lang. Mga ganun lang. Napakasimple. Pero minsan, may kung ano kung hindi maipaliwanag. Lalo na tuwing nakikita ko siyang nakatingin sa akin. Para bang kinakabahan ako. Tuwing ngingiti siya, para bang may humihila sa dibdib ko. Sinusubukan ko namang baliwalain yun. Hindi pwede to. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko. Hanggang isang gabi. Mahimbing na ang tulog ko noon, Miss Love, nang bigla akong maalimpungatan sa mga katok. Sunod-sunod na pagkatok. Napabangon tuloy ako bigla. Madilim pa dahil patay ang ilaw ko. Tahimik na ang paligid noon. Sino naman yun? Tanong ko habang papalapit sa pinto. Brando, ako to. Boses ni Ella. Agad kong binuksan ang pinto. At pagkabukas ko, bumungad siya sa akin. Nakasuot ng manipis na pantulog. Medyo gusot na ang buhok at halatang nagmamadali. Pasensya ka na ha, sabi niya na para bang kinakabahan. Bigla kasing namatay yung ilaw sa loob ng bahay Sobrang dilim kaya nakakatakot naman. Napatingin ako sa kanya.
at hindi ko talaga alam kung saan ko ibabaling ang tingin ko. Ganun ba? Sige, titingnan ko na lang. Sagot ko na pilit na inaayos ang sarili. Pwede ba? Kahit gabi na? Ayos lang ba sa'yo? Tanong niya na halos pabulong. Oo naman, ayos na ayos lang. Pumasok kami sa unit nila. Napakadilim nga. Halos hindi ko na makita ang paligid. Sandali lang sabi ko habang kinapa ang switch ng ilaw. Nasa likod ko lamang siya noon at ramdam na ramdam ko ang presensya niya. Ganito pala kapag mag-isa, no? Sabi niya na mahinang boses. Nakakatakot. Huwag kang mag-alala, Ella. Ako nang bahala dito. Sagot ko naman. Habang inaayos ko ang ilaw, bigla siyang nagsalita. Brando? Salamat Buti na lang nandito ka. Napalingon ako sa kanya. Malapit na siya sa akin at halos isang hakbang lang ang layo. Walang anuman yun. Sagot ko. Saglit kaming nagkatitigan kahit na nasa dilim kami. Para bang huminto ang oras ng gabing yun. Mukhang pundi na yata to, Ella. Sabi ko bigla para maputol ang sandali. Sandali lang, hintayin mo na lang ako. Kukuha lang ako ng pamalit. Sakto, may extra ako sa bahay. Lumabas muna ako at pagbalik ko nga, pinalitan ko na lamang ang ilaw niya. Maya-maya, nang pinindot ko na ulit ang switch ay umilaw na o lumiwanag na ang buong kwarto. Napapikit pa siya saglit tapos ay ngumiti. Ayos na nga. Okay na, sabi ko. Tumango siya pero hindi siya gumalaw. Brando? Tawag niya ulit. Pwede bang samahan mo muna ako kahit sandali lang? Napakunot ang noo ko. Ha? Bakit naman? Hindi ko pa rin kasi maiwasang matakot sabi niya. Pero iba ang tono. Mas malambing at mas mabagal. Umupo siya sa may gilid ng sofa. Napatigil ako. Sandali lang naman, dagdag pa niya. Dahan-dahan akong umupo sa upuan malapit sa kanya. Tahimik lamang kaming dalawa at naririnig ko talaga ang tibok ng puso ko. Ang hirap pala. Yung bigla kang naging mag-isa, sabi niya. Masasanay ka rin, Ella. Sagot ko kahit alam kong hindi naman yun ang gusto niyang marinig. Totoo? Tanong niya, sabay tingin sa akin. Hindi ako agad nakasagot. Brando? Sabi niya. Napangiti ako ng konti. Alam mo bang humahanga ako sa'yo? Ang bait mo kasi Ang sipag mo. At magandang lalaki ka rin. Ang laki nga ng katawan mo Napakamot ako sa ulo nun, Miss Love. Naku grabe namang papuri yan, Ella. Hindi naman siguro. Alam mo, hindi ka katulad ng iba. Dagdag pa niya, sabay bahagyang lumapit. Ramdam ko ang init niya. Ella, sabi ko na medyo kinakabahan na. Sagot niya na hindi inaalis ang tingin sa akin. Baka hindi tama to, sabi ko. Alin? Tanong niya na para bang painosente. Hindi ko naman alam kung anong sasagot. Natahimik ulit kaming dalawa hanggang sa maramdaman kong hinawakan niya ang kamay ko. Salamat bulong niya. Hindi ko agad inalis ang kamay ko. Sa halip, napatingin ako sa kanya. At nung mga sandaling iyon, para bang nawala lahat ng dahilan kung bakit dapat akong umiwas. Brando, ulit niya. Pwede bang kahit sandali lang kalimutan muna natin ang lahat. Kalimutan mo muna na kaibigan mo si Mario. At kakalimutan ko muna na asawa ko siya. Para bang may kumurot sa konsensya ko dahil sa sinabi niya. Sige na. Alam mo bang may problema ako kay Mario? Napatingin ako sa kanya, Miss Love. Mahal ko siya pero... Pero ano? Tanong ko. Pero Brando, hindi naman niya ako napapasaya sa kama Pinipilit ko lang magkunwari para hindi siya masaktan. Siya ang huling lalaki sa buhay ko. Siya ang pinakasalan ko kaya mahal ko siya. Pero kung alam mo lang... Anya na hindi na binabanggit ang naisabihin.
Gusto ko namang sumaya. Kaya humihiling ako sa'yo ngayon. Hindi ko alam kung paano nagsimula pero unti-unti kaming napapalapit na sa isa't isa. Walang nagsasalita sa aming dalawa. Nagkakatitigan lamang kami. Hanggang sa maya-maya tuluyan na ring nawala ang pagitan namin. At nung halikan niya ako, doon na tuluyang gumuho ang lahat. Nakalimutan ko ang pinangako ko sa kanyang asawang si Mario. Nakalimutan ko ang sinabi ni Mario na kung sakaling may lumapit na lalaki kay Ella ay sasabihin ko sa kanya. Paano ko naman sasabihin kung ako ang lalaking yon? Sa gabing yon, Miss Love, may nangyaring hindi dapat. At habang nakahiga ko sa kama nilang mag-asawa, isang bagay ang malinaw sa isipan ko. Simula pa lamang ito ng isang komplikadong kwento sa pagitan naming dalawa ni Ella. Hindi ko alam kung paano nagsimula, Miss Love, pero alam ko kung paano ito nagpatuloy. Akala ko kasi pagkatapos ng gabing yon, matatapos na rin ang isang pagkakamali. Isang sandaling nadala lamang kami ng emosyon, pero hindi. Kinabukasan din noon, pinilit kong umiwas. Maaga nga akong umalis papuntang palengke. At pagka-uwi ko, diretso na agad ako sa loob ng unit ko. Hindi na ako tumatambay sa labas. Hindi na rin ako sumisilip sa pintuan nila. Hindi na dapat maulit. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko. Pero parang hindi ganoon ang gusto ni Ella, Miss Love. Isang gabi, habang nagpapahinga ako may kumatok. Alam ko na kung sino yun. Hindi ako agad gumalaw. Brando? Mahina niyang tawag mula sa labas. Napapikit ako. Wag. Sana wag na. Bulong ko. Pero Miss Love, hindi tumigil ang katok. Sa huli, napabangon din ako at binuksan ang pinto dahil nahiya na rin ako sa ibang tenant. Si Ella, nakashort ng manipis at nakadamit ng sando. Nakalugay din ang buhok. Para bang sinadyang itsura. Parang alam niya kung anong epekto noon sa akin. Bagong ligo siya din noon kaya amoy na amoy ko ang gamit niyang sabon. Bakit Ella? Tanong ko, pilit na nilalamigan ang boses. Pwede ba akong pumasok? Sagot niya, diretso ang tingin. Napabuntong hininga ko. Ella, baka kasi. Sandali lang naman eh. Putol niya. Hindi ko alam kung bakit hindi ko siya mapigilan. Pumasok siya. Bakit mo ba kasi ako iniiwasan? Tanong niya kaagad. Hindi naman kita iniiwasan, Ella. Sagot ko kahit halatang hindi totoo. Talaga, lumapit siya ng konti. Kasi parang ganun ang nararamdaman ko eh. Alam ko, iniiwasan mo ko, Brando. Natahimik ako. Brando, sabi niya sa mas mahinang boses. Hindi mo na ba naaalala yung nangyari sa atin? Naaalala ko, Ella. Sagot ko, kaya ngayon ang dahilan kung bakit dapat iwasan kita. Tigilan kita. Tigilan? Ulit niya na parang nasaktan. Oo, Ella. May asawa ka. Kaibigan ko na rin si Mario. Kaibigan ko kayong dalawa. Kaibigan? Napangiti siya ng mapait. Ilang beses mo lang ba siyang nakasama bago siya umalis? Kaibigan ka agad. Natigilan ako. Hindi mo siya kilala, Brando. Ako yung nandito. Dapat ako yung kilalanin mo ng lubos. Hindi eh. Hindi yun dahilan, Ella. Sagot ko pero ramdam ko na humihina na ang loob ko nang hawakan niya ako sa kamay. Pero akong nakakaramdam. Sabi niya, ako ang hindi makatulog. Ako ang naghahanap sa'yo. Napayuko ako. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Maya-maya dahan-dahan na siyang lumapit. Brando, bulong niya. Ella, please. Sabi ko pero mahina lang. Wala akong pinag-aralan, oo, alam ko yun. Pero Ella, may prinsipyo pa rin naman ako. At may konsensya ako. Tao pa rin naman ako, Ella. Hinawakan niya ulit ang kamay ko. Kung ganoon, edi isang gabi na lang ulit.
Hindi na ako hihiling pa pagkatapos. Sabi niya. Alam kong mali na. Alam kong dapat na akong umatras ng mga oras na yon pero hindi ko naman nagawa. Hanggang sa muli, nahulog ulit ako sa parehong pagkakamali. Simula noon, para bang naging bahagi na ng gabi ko ang presensya niya. Minsan kahit hindi ko inaasahan kakatok siya. Minsan naman magpaparamdam lang siya sa labas. Parang inaaya kong lumapit. May mga pagkakataon na sinusubukan ko ng tumanggi. Ella, tama na. Sabi ko minsan. Bakit naman? Ayaw mo na ba sa akin? Sagot niya. Hindi naman. Ano? Tanong niya sabay lapit. Ako naman, hindi makasagot. Dahil ang totoo, nahihirapan akong umiwas sa kanya. Lalo na kapag ganun ang itsura niya. Napakasimple pero may kakaibang dating. Na para bang alam na alam niya kung paano ko mahuhulog sa bitag niya. May mga gabi rin, Miss Love, na sunod-sunod siyang kumakatok. Brando, gising ka pa? Pabubulong niyang tanong. At kahit anong pilit kong hindi sumagot, sa huli, nagbubukas pa rin ako ng pintuan. Na para bang may kung anong humahatak sa akin pabalik sa kanya. At siya, parang hindi na siya makontento sa isa o dalawa. Minsan nga pakiramdam ko, mas siya pang naghahanap kaysa sa akin. Hanggang sa isang araw, may tumawag sa akin. Si Mario. Pare, masigla niyang bati mula sa kabilang linya. Kumusta ka na dyan? Ayos lang, Mario. Sagot ko na pilit normal ang boses. Si Ella okay lang ba? Tanong niya. Oo naman. Sagot ko kahit biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Pasensya ka na pare. May pakiusap sana ako eh. Ano yun? Medyo hindi daw magandang pakiramdam niya eh. Kakatawag lang sa akin ngayon. Pwede mo bang puntahan muna? Wala kasi akong ibang malapitan eh. Sabi niya, masakit daw ang ulo niya. Hindi daw siya makabili ng gamot. Napapikit ako noon, Miss Love. Ganun ba? O siya sige, sagot ko. Salamat pare ah. Alam kong maaasahan talaga kita. Dagdag pa niya. Pagkababa ko ng tawag, parang may bigat na dumagan sa dibdib ko. Ano bang ginagawa mo, Brando? Bulong ko sa sarili ko noon. Pero hindi ko na mababawi. Pumunta ako sa unit nila. Kumatok ako at agad namang bumungad sa akin si Ella. At sa unang tingin pa lang, alam kong wala siyang sakit. Maayos na maayos siya. Nakangiti pa nga. At mukhang bagong paligo pa. Anong nangyari? Sabi ni Mario may sakit ka raw. Tanong ko. Umiling siya sabay ngiti. Wala, sagot niya. Napakunot naman ang noo ko. Ha? Bakit mo sinabi yun? Dahil hindi mo na ako pinapansin. Pagputol niya. Natigilan ako bigla. Kaya gumawa na lang ako ng paraan. Dagdag pa niya. Ella. Sabi ko pero hindi ko na naituloy. Namiss na kita eh. Diretso niyang sabi. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko, Miss Love. Hindi kasi pwede to eh. Nakukonsensya na ako. Sabi ko kahit mahina. Bakit naman hindi? Sagot niya. Dahil mali Ella, alam mo yan. Pero gusto mo naman diba? Sabi niya na diretso sa mga mata ko ang tingin. Natahimik tuloy ako. At hindi ako maitatanggi yun. Maya-maya'y lumapit siya. At bago pa ako makapagsalita, hinawakan niya ang pisngi ko. Huwag mo na akong iwasan please. Bulong niya. At muli niya akong hinalikan. Sa mga sandaling yun, Miss Love, nawala na naman ang lahat ng dahilan. Hindi ko na siya napigilan pa. At habang may nangyayaring hindi dapat sa pagitan naming dalawa, isang bagay ang malinaw. Lalo na kaming nalulubog at mas lalo kaming nahihirapang kumawala sa isa't isa. Pagkatapos na muling may nangyari sa amin ni Ella ng gabing yun, parang biglang bumikat ang hangin sa loob ng unit niya. Pareho kaming walang masabi. Nakatayo lang ako sa gilid habang siya naman ay nakaupo sa kama nilang mag-asawa. Bahagyang nakayuko. Hindi ko alam kung ano bang iniisip niya, pero ako, malinaw ang nasa isip ko. Mali. Maling-mali talaga.
Brando, mahina niyang tawag. Hindi ako sumagot. Galit ka ba, Brando? Tanong niya. Umiling naman ako. Hindi, Ella. Galit ako, oo, pero hindi sa'yo, kundi sa sarili ko. Napatingin siya sa akin. Bakit naman? Dahil alam kong mali, pero bumibigay pa rin ako ng paulit-ulit. Sabi ko. Tahimik siya sandali. Kung gusto naman natin, di ba? Tanong niya. Hindi lahat ng gusto tama, Ella. Tumayo siya at lumapit sa akin. Pero hindi rin naman lahat ng tama masaya. Sagot niya. At hindi ko talaga alam kung paano sasagutin yon. Sa loob-loob ko alam kong hindi ito dapat magpatuloy pa. Pero sa tuwing nandyan naman siya, para bang nawawala yung lakas ko na umiwas. Brando, sabi niya ulit na mas malambing ang tono. Hindi na kita pipilitin. Pero sana wag mo naman akong iwasan. Wag mo naman akong itulak palayo. Napabuntong hininga ko. Kasi Ella, mahirap talaga eh. Mas mahirap ang mag-isa. Sagot niya agad. Hindi ko na alam kung sino ba ang tama, kung sino ba ang mali. Ang alam ko lang, pareho kaming nahuhulog sa sitwasyong hindi namin inaasahan. Ilang minuto pa ang lumipas bago ako nagpaalam. Sige na, uuwi na ako. Sabi ko. Tumango siya. Sige, salamat sa pagbunta. Hindi na ako lumingon pa. Paglabas ko ng unit niya, pakiramdam ko may mabigat na dala ang bawat hakbang ko. Pagkapasok ko sa sarili kong kwarto, agad akong umupo sa gilid ng kama. Doon ko muling naramdaman ang lahat. Yung konsensya, yung bigat, yung hiya. Maya-maya biglang tumunog ang cellphone ko. Napatingin ako. Si Mario, tumatawag. Para bang may kumurot na naman sa dibdib ko bago ko sinagot yun. Hello pare. Pilit kong sabi. Brando, salamat pare ah. Masigla niyang bungad. Napapikit naman ako. Bakit pare? Tanong ko kahit alam ko na. Napuntahan mo na si Ella, di ba? Sabi niya okay na siya ngayon. Sabi niya, binigyan mo raw siya ng gamot kaya okay na siya. Buti na lang talaga nandyan ka. Wala kasi talaga akong ibang malalapitan eh. Para bang may humampas sa akin sa mga salitang binitawan ni Mario. Oo pare. Sagot ko. Salamat talaga ah. Malaking tulong talaga yun para sa akin. Panatag ako kahit malayo ako dahil sa'yo. Dagdag pa niya. Hindi ako makasagot agad. Basta, ikaw na bahala sa kanya. Tingnan mo na lang siya dyan. Sabi pa niya. Oo Mario, wag kang mag-alala. Sagot ko na lamang. Pagkababa ng tawag, napayuko ako. Hindi ko na kinaya. Ano bang ginagawa mo, Brando? Mahina akong sabi sa sarili ko. Hindi naman ako masamang tao. Hindi ako nananakit. Hindi ako nanlalamang. Pero ngayon, para bang ibang tao ang nakikita ko sa sarili ko. Siguro, marupok lang talaga ako. Lalaki ako, oo. Pero alam ko namang hindi yun dahilan para gawin ko ang ginagawa ko. Hindi dahilan yun para sirain ko ang tiwala ng isang taong tinuturing akong kaibigan. Humiga ako pero hindi ako makatulog. Paulit-ulit sa isip ko ang mga nangyari. Yung mukha ni Mario, yung tiwala niya, yung pasasalamat niya. At kasunod nun, yung mukha ni Ella. Yung lungkot nito, yung paglapit nito, yung mga gabing kumakatok siya sa pinto ko. Paano ko ba ito iiwasan kung palagi naman siyang lumalapit? Alam kong hindi sapat na sabihin lang na titigil na ako dahil ilang beses ko na rin yung sinabi sa sarili ko. Pero heto, bumabalik at bumabalik pa rin ako. Kinabukasan, hindi agad ako lumabas. Iniisip ko kung paano ko ba harapin si Ella kung sakaling magkatagpo kaming dalawa. Kung paano ko iiwasan yung tukso. Kung paano ko babawiin ang sarili ko. Pero alam kong hindi magiging madali. Lalo na kung siya mismo ang lapit ng lapit. Kung siya mismo ang hanap ng hanap. At ako, isang mahinang lalaki. Kaya ngayon, Miss Love, sa inyo po ako lumapit. Sa mga listeners mo, sa mga nakikinig,
ng mga kwento ko. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Dapat ko bang layuan siya ng tuluyan? Dapat na ba akong umalis sa apartment? O dapat ko bang harapin siya at tapusin na ang lahat? At huwag nang papadala sa kanya. Pero paano naman kung hindi ko na naman kayanin? Paano kung bumigay na naman ako? Ayoko namang dumating sa punto na tuluyan kong masira ang buhay ng ibang tao. Ayokong maging dahilan ng sakit ng isang taong nagtitiwala sa akin at tinuturing akong kaibigan. Pero sa ngayon, hindi ko pa rin alam kung paano ko magsisimula. Kaya kayo, kung sakaling may maisuggest kayo sa akin, sa kalagayan ko, paano ko ba maiiwasan si Ella? Maraming salamat po, Miss Love, sa pag-share po ng aking kwento sa araw na ito. God bless po sa inyo at sa lahat ng nakikinig sa inyo pong channel.